yung female natin is dapat na-condition nyo yan. Hindi dapat talaga yan magkasama agad-agad. So ako ang ginagawa ko is ina-isolate ko muna yung babae bago ko sila isalang. Again, disclaimer lang, no, maraming mga breeder dito, kanya-kanyang technique, kanya-kanyang diskarte kung paano sila mag-breed, kung paano sila magkaroon ng proseso sa pagpaparami. Pero yung sinishare natin sa inyo guys is by experience lang natin. Nasa inyo yan kung kukunin nyo, i-absorb nyo, or kung gagayahin nyo ba or hindi. Ito yung mga idea lang na ibinibigay natin sa inyo para makatulong sa ating mga rabbit. Alright? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Yo, what's up sa magandang araw ulit sa inyo mga kapiskada. So yun, it's nice to be back dito sa ating top yard at ngayon lang tayo nakapag-update dito. So ngayong araw guys, tour natin ulit yung ating top yard, kung ano yung panibagong update, kung ano yung nangyayari, kung ano na yung progress dito sa ating crayfish farming. Dahil alam nyo naman guys, until now, mula nung na-video natin to guys, grabe, Luzon, Visayas, Mindanao talagang hanggang ngayon, laging napag-uusapan yung crayfish farming. Bago ka pa rin ba sa pag-aalaga at naghahanap ka pa rin ba ng tamang tao na magtuturo sa'yo kung ano yung mga dapat gawin? Baka ito na yung video na to guys. So panoorin nyo hanggang dulo. Tuturuan ko kayo kung paano yung tamang pag-aalaga at paano yung tamang kondisyon, no, pagdating sa crayfish farming, especially sa pag-breed ng ating mga crayfish. So samahan nyo ako guys, tara! Let's go! So guys, so magandang araw ulit sa inyo. At yun, for today's video, update natin itong top yard dahil matagal-tagal tayong hindi nakapag-update sa inyo kung ano na nga ba yung bago at kung ano na yung nagiging progress natin dito sa ating top yard. Right? Simulan muna natin dito sa ating area na kung saan dito guys, yung mga nakapanood na sa ating mga video. Kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel guys, ayan, inimbitahan kita na i-like, share, and subscribe mo yung ating YouTube, no, regarding sa mga pag-aalaga ng kahit anong pets, especially sa crayfish. So dito guys, yung ating rack na to is isolation tank para sa ating mga buried female, na kung saan dito meron tayong mga buried female. So dito meron tayong buried female na 5 pieces, itong mga nasa taas na to, and then yung nasa baba. And meron na rin tayo dito pa-hatch na crayfish dito, ayan. So ito is, kung mapapansin nyo, nakatago sa hide, ito yung ating buried female, pero ito may mga craylings na dun sa kanyang belly. Marami to, around siguro mga nasa 200 plus. So dito guys, ayan, ag-out din tayo ng mga buried female, and yung mga craylings meron din tayo dito. So update ko lang muna kayo ulit. And eto, kung mapapansin nyo, yung last time, ito galing to sa Dragon's Den. Bali ito ay Chana na yellow maruk. Halos sakop niya na yung buong tank, kasi dati ito dumating lang to around 3 inches something. Ang ganda na ng pattern niya guys, ayan, no? So monster fish na to. So soon ililipat na natin to sa ating mini pond dito sa likod. Alright, so dito naman yung ating mga truffle pond. So sa mga bago sa ating channel at ngayon nyo lang mapapanood dito, so dito po tayo nagbi-breed, at mapapansin nyo meron tayong 3 layer na truffle pond. So dito sa unang layer yung ating female, pangalawa yung ating mga female ulit, and then sa baba is yung ating mga male. Hindi sila magkakasama. So ang purpose natin dito sa ating truffle pond is para makondisyon lahat ng mga female natin bago isalang sa breeding, no? At kapag may mga nag-a-avail sa atin ng crayfish, mas madali nilang nabibreed. So dito guys, simpleng setup lang yung ating ginawa dito. And yung filter natin guys is DIY lang to. Dami ng mga photos plants dito, so nakakatulong din yan para sa filter ng ating tubig. So lang, simpleng setup lang natin. In and out lang yung ating setup dito. At gumagamit tayo dito guys ng Aquaspeed na A4000. So mga gustong umorder ng Aquaspeed guys, ilalagay ko yung link dyan sa comment section. Dahil ni crayfish farming at sa fish keeping guys, #1 Aquaspeed yan. So super quality at affordable at napakagandang gamitin, pang matagalan guys. Alright, so pakita ko muna sa inyo yung mga available stocks na in-out natin dito. Andito yung ating mga 3 inches na mga female. So yung mga sizes na naandito guys sa ating top yard, meron tayong 2.5, may 2 to 3 inches, meron tayong 4 inches na available dito. Sa mga bago pa lang dito sa ating channel guys, nagpo-provide tayo ng mga tutorial regarding sa crayfish farming. Ganun din sa nagpaplano na magpa-setup, no, ng mga ganitong klase ng truffle pond and yung urban farm setup. So nagpo-provide po tayo dyan, and tumatanggap din tayo ng tutorial at yung mga gustong mag-seminar dito. Actual po yung ginagawa dito sa ating top yard. Ito tayo dito sa side na to. So meron na naman tayo dito pangalawang rack ng ating mga isolation tank. Dito naman natin nilalagay yung ating mga
buried female na kung saan dito guys, meron na tayong mga hatch na mga cravings no? Lahat po ng mga naan dito is meron mga laman, ayan. So hindi ko pa sila naililipat at yung mga iba naglalakihan na dito. So medyo malumot lang guys, pero okay lang at is good naman lahat yung mga yan. Ayan no? Kita nyo, dami natin mga cravings dito. Pour out na rin sila soon. And dito guys, meron din tayo itong mga crayfish na naandito. Napakasimple lang ng ating setup dito guys. Pare-pares naman yan sa ating mga trapalpan. Pag-aalaga at pag-start ng crayfish guys, yung tubig, ang lagi-lagi lang nating pinapaalala is huwag kayong gumamit ng direct gripo kasi mataas ang chlorine yan, lalo na sa mga nakanawasa, no? Kung deep well, mas okay din, pero mas ang maganda dyan is proper acclimation yung ginagawa nyo para mas ma-adapt ng crayfish bago nyo sila i-release dun sa panibagong paglalagyan, no? At sa feeding naman, napakasimple lang ng feeding nito. Ang mga diet lang natin na binibigay dyan is pellets lang like PO2, PO1. Pwede kayo magbigay ng mga talbos ng kamote at iba pa. So marami na rin mga nag-vlog no, ng crayfish. So yun yung usual na binibigay din natin diet dito sa ating top yard. Alright? So ngayon guys, ayan, kukuha tayo ng mga sample ng breeders natin dito sa ating top yard at ipapakita sa inyo kung ano ba yung mga dapat nyong tandaan at yung mga karakteristik ng crayfish na dapat nyong tingnan bago nyo isalang sa breeding process. So again, gaya na nabanggit ko mga kapiskada, no? So kung nahihirapan kayo na makapag-breed, lalo na kung nag-start pa lang kayo ng pag-aalaga ng crayfish, so eto, papakita ko sa inyo yung mga sample ng aking mga breeders dito at para mabigyan kayo ng mga idea kung ano yung mga dapat nyong tandaan at yung mga dapat nyong tingnan bago kayo magsalang ng ating mga breeders sa pag-breed ng crayfish. Alright? So dito meron tayong male crayfish at meron tayong female na crayfish. Unahin muna natin guys yung laging tinatanong sa atin kung ano nga ba yung paraan para madaling malaman ang male at female. So dito guys, unahin muna natin yung male. So ito guys ay mga Australian Red Claw. Speaking ng Red Claw, ito makikita nyo kaagad na meron silang red patches sa kanilang mga claw. Pero kalimitan guys, meron tayong mga crayfish na hindi pa lumalabas yung mga red patches sa kanilang claw. Ano ba yung dapat nating tingnan dyan? Punta kayo dito sa kanyang leg part at yung pinaka dulong-dulong leg part na to. So meron kayong makikita dyan na parang karayom. Ayan, ito yung nasa pinakadulo. So yung dalawa na yan, ayan yung pinaka genitals nila. So para malaman nyo at ma-accurate natin kung talagang male yung nasa inyong mga breeders. Alright? And yung female naman, eto, pakita ko sa inyo yung female. Ayan, nagpipipiglas. So yung female naman guys, eto, para madaling ma-distinguish yan, eto kalimitan, may dalawang bilog sa gitna, sa third leg, ayan. Yan yung ating female. Kung kayo ay mag-start at magse-select ng mga breeder para sa inyong breeding process, ito yung mga tips na pwede kong ibigay. Unang-una dyan guys is yung kanilang mga size. Pero sa akin dito, again, yung binabanggit natin, yung crayfish kasi, regardless sa size, pero pag umidad dyan ng mga 5, 6, 7 to 8 months is pwede na yung mag-breed. Okay? And then, dito pag magse-select ako, syempre yung pinaka-best na materials yung kinukuha ko para sa pag-breed bago sila isalang. So kagaya dito, yung ating female dito, ang size po nito is around 5 inches. So sukatin natin, ayan, from head to tail. So ayan, 5 inches. Alright, same din dito sa ating male. Actually ito is na-breed na natin siguro around mga 2 beses na. And ito kakatapos lang niyang makondisyon. Ito yung tinitingnan ko dyan. Pag medyo mataba yung pinakailalim nila is possible yun, madali na yun makapag-breed at magkaroon ng eggs. Pero hanggat maaari guys, kapag magsasalang kayo ng mga breeding pairs nyo, yung female natin is dapat na-condition nyo yan. Hindi dapat talaga yan magkasama agad-agad. So ako ang ginagawa ko is ina-isolate ko muna yung babae bago ko sila isalang. Again, disclaimer lang no, maraming mga breeder dito, kanya-kanyang technique, kanya-kanyang diskarte kung paano sila mag-breed, kung paano sila magkaroon ng proseso sa pagpaparami. Pero yung sinishare natin sa inyo guys is by experience lang natin. Nasa inyo yan kung kukunin nyo, i-absorb nyo, or kung gagayahin nyo ba or hindi. Ito yung mga idea lang na ibinibigay natin sa inyo para makatulong sa ating mga kabig. Alright? Sa male naman guys, dito, kalimitan mas malaki talaga yung male natin kumpara sa ating female. And then, mapapansin nyo yung ating mga breeding pairs, no, usually nagkakaputol-putol ng mga kloyan, which is normal nangyayari yan kapag breeding season nila. Kasi lalo na pag aggressive yung male, so pupersahin yung female, so minsan nagkakaroon talaga ng kumusyon and nag-aaway talaga.
Kaya hanggat maaari mas maganda, isasalang nyo yung inyong buried female which is naka-condition na po yung mga yan. And ano ba yung tank size na pwede sa kanila kapag i-breed natin? Dito guys, meron tayong 15 gallons dito sa ating top yard. Dito tayo nag-breed ng ating mga breeding pairs, no? Mga trio, ayan. Dito tayo naglalagay ng 2 female and 1 male. It's either ganun yung setup natin or 3 babae and 1 lalaki. Yun yung ating process na ginagawa. Ano ba yung mga nandito? Ayan, meron lang tayong mga PVC cut dito and meron lang tayong sponge filter dito. Pwede kayong gumawa rin ng mga DIY na filter para sa inyong mga setup, no? Wala namang bearing yan. Importante, yung water quality natin is nasa magandang kondisyon. Alright, yun yung mga tatandaan nyo. Sa feeding guys, bago ko magsalang, yung female talaga hanggat maaari ito, binibigay ko yung pinaka best na pagkain para sa kanya. Para sa breeding season is mas marami siyang ma-produce na mga eggs, no? So nagbibigay tayo ng mga matataas na protein dyan, na feeds and mga live foods, no? So marami tayong binibigay dyan. Isa na dyan yung super worms, nagbibigay tayo nyan. And siguro pag nagsalang tayo at maganda yung kondisyon ng tubig natin, around mga 1 to 2 weeks nakakapag-breed na agad tayo. And reminder lang guys, gaya nito, mas malamig pa yung panahon galing ng December. Medyo bumabagal lang yung ating breeding process dyan. Kasi usually ang breeding ng mga crayfish natin is from summer talaga. So kapag ka nakapag-breed kayo ng December, medyo babagal lang yung pag-hatch ng mga egg. Pero hindi naman bearing yun kasi mag-hatch pa rin naman yung mga yan. Alright? So yeah guys, quick tips lang at quick update dito sa ating top yard. At again guys, sa mga nagpapa-shoutout, maraming salamat sa inyo. At shoutout po sa inyong lahat. Hindi ko may isa-isaman pero grabe, taos puso pa sa salamat at hindi tayo aabot sa puntong to kundi po dahil sa inyo. Maraming salamat sa inyo at God bless sa inyong lahat. At tuloy-tuloy lang tayo guys sa pag-aalaga at pag-keep ng kahit anumang pets na pwede magpapa-enjoy sa atin. Alright? Again guys, kung kayo nagpaplano at gusto nyo pagbisita dito sa ating top yard, located lang po tayo sa Dasmariñas, Cavite. PM nyo lang ako sa ating FB page, Fishkada. Nandiyan tayo nag-update ng lahat ng mga nangyayari dito sa atin, sa mga transaction natin online. Ayan, nagpapa-deliver tayo all around the country. Sige kayo mag-pick up dito, pwedeng transaction online. Lahat yan pinaprocess natin. And marami tayong mga promos and discount ngayon na nakaabang dahil birth month natin at nung aking anak. So marami tayong mga promos and freebies na ibibigay para sa inyo. So yun nga guys, bago ka pa lang sa ating channel, mahilig ka sa fish keeping content sa lahat ng pets na pwede nating alagaan. Please like, share, subscribe at click mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga bago nating uploads. Maraming salamat sa inyo. Ingat kayo palagi, marami pa tayong video na nakabang at antabayanan nyo yan guys. Till the next vlog. Peace, let's go!